Hi! Hello guys! For today's video, meron na naman tayong pa-order dito sa ating printing shop. For today's video nga guys, meron tayong pa-order na chip bags. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po itong chip bags, loot bag din po siya na ang design is parang balot ng mga chichirya or ng mga chips. Syempre, uumpisahan ko muna ito sa paggawa ng layout. Yung gusto nga ni client na design or theme ng kanyang chip bag is Spider-Man. Dalawang layout nga pala itong gagawin ko para sa chip bags ni client. Kasi double celebration nga itong party ni client. Yung isang design niya is para sa pagbinyag ng kanyang bunso at yung pangalawang design niya is para sa 5th birthday ng kanyang panganay. Yung mga character nga na nilagay ko dito sa design is hiningi ko lang kay Uncle Google. Medyo nahirapan nga ako dito sa pangalawang design kasi yung picture na naibigay sa amin ni client is medyo malabo. At dahil medyo nahihirapan nga akong i-adjust yung color ng picture ni baby, ayan nga si daddy to the rescue na sa akin. Nung matapos ko na nga gawin itong layout, isinend ko na din kaagad ito kay client for approval. Fast forward nga, ito ay kinabukasan na nga. At dahil may pasok ako, syempre after office na naman ako gagawa sa aming shop. Nung mga oras na nga na yan is nagmamadali na talaga ako na makauwi kasi na-approve na nga ni client yung layout na ginawa ko. Mga 6:30 na nga ng gabi nung makarating ako dyan sa MRT. Medyo mahaba talaga yung biyahe ko pa uwi sa amin, kaya tsaga-tsaga lang talaga. Fast forward nga, mga 8:30 na ng gabi ako nakarating sa bahay. Ayan nga't naabutan ko si Baby Emory na natutulog na. Pagkadating ko nga is nagbihis ako at kumain dahil nagugutom na ang person. Paano ba naman, napakahaba talaga ng biyahe ko from office to bahay. After ko nga kumain, ito nga't sinimulan ko kaagad mag-print ng layout. Tig-isang printout nga lang muna ang ginawa ko dun sa dalawang design. Kasi nga, gagawa muna ako ng isang finished product para ipakita kay client bago ko gumawa ng maramihan. After ko nga mag-print ng tig-isa per layout, ito nga't sisimulan ko nang i-assemble ang ating chip bags. Alam nyo ba guys, mas madaling gawin itong chip bag compared doon sa una kong ginawa na paper loot bag. Kaya medyo madilis ko lang na-assemble itong ating chip bag. Nilagyan ko nga rin ito ng guide kung saan ko dapat i-fold itong ating chip bag. Syempre, para ma-emphasize natin yung pinaka-design sa harapan ng chip bag. Isa din sa purpose kung bakit ako naglalagay ng guide is para maging pantay-pantay yung pag-fold natin ng chip bag. After ko nga ma-fold itong chip bag is ipagdidikitin na natin yung dapat na magkakadikit. Bali, yung magiging itsura nga nito is magiging pouch nga. Yung ginamit ko nga dito sa ibaba at saka sa taas ng chip is double-sided tape. Next naman is ang ginamit kong pandikit dito sa likuran is glue stick. Nung malagyan ko na nga ng glue stick, ayan at pinagdugtong ko na siya. Next naman is ito namang color blue na design. Same procedure nga lang din yung ginawa ko dito sa ating blue design. After ko nga maidikit itong dalawang pouch, ito nga't nilagyan ko na ng design yung magkabilang dulo para magmukha na nga siyang chips. Yung ginamit ko nga gunting dito is yung may design na triangle. And tadan! Ito na po ang ating finished product. After ko nga magawa itong ating finished product, isinend ko na din yan kaagad kay client for approval na bago ako gumawa ng madamihan. At dahil hinihintay nga muna namin ulit yung approval ni client bago kami gumawa ng madamihan, ginawa nga muna namin ni daddy itong kanyang project. Meron kasing nagpa-print sa kanya ng 46 pieces na pictures na A4 size. Itong ipiprint nga daw ni daddy is dadalhin daw sa Quezon Province. Hanggang dito na lang muna for today's video. Tatapusin na lang natin itong mini vlog natin for chip bag sa part 2. Thank you for watching!